Tuloy na, kasi ako po kasi yung tipo ng tao na, ano eh, masaya ko pag napupuri ako na, dahil sa pagkanta. Kumbaga, ayun talaga yung nagpupush sa akin na galingan ko pa sa pagkanta. Kumbaga, magpasikat pala. Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Ito ang bagong pahina sa ikatlong yugto. Ngayong araw ay makakasama natin mula pa rin sa Mabuhay PH, Johan Huarte. Hello po. Hello. Hello, Kwentong Pilipino. Pero, correction lang po sa pangalan, ha? Yuan po. Yuan po. Yuan. Yan po. Yuan. Okay. Yuan. Okay. Yuan, maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon dito. Bilang pagbubukas ng ating usapan ngayon, kumusta ba ang Yuan ngayon? So ngayon, okay naman po. Siguro, masaya sa itong mga naabot ko. Siyempre, hindi po ako ngayon. Nagagawa ko yung gusto ko, which is yung pagkanta, pag-perform sa mga kahit anong stage, syempre. Kaya sobrang saya ng puso ko na gagawa ko yung passion ko. Masasabi ko talaga yung passion ko. Kumusta ang iyong kabataan? Yung kabataan ko po, masasabi ko okay po talaga kasi talagang, hindi naman po kami mayaman, pero yung kumbaga, pag po yung gusto ko, nakukuha po siya, nabibigay po siya ng mother ko po, syempre, nagagawa nila ng paraan. Tapos, marami yung buong pamilya ko rin po, yung lola ko po, mga pinsan ko po, mga tita ko, yan, binibili nila ako pag yung may request ako sa kanila. Kaya, sasabi ko, okay naman, tapos may mga problema lang din na pagdaanan, pero nandiyan naman yung family ko para tulungan akong mag-heal sa mga bagay na, alam mo yun, nakapagbigay sa akin ng, hindi ko masabing trauma ng bata ko, pero andun sila. Tinulungan nila ako, kaya okay naman. Paano may lalarawan ang relasyon mo sa magulang mo? Hindi naman, kami ng mother ko po kasi, sa totoo lang po, yung mother ko po, single mother po siya. Tapos, 4 po kami magkakapatid. So, kami po ng mother ko parang, ano lang po kami, parang, parang magkaibigan lang kami na, parang, minsan nga, sinasabi ko sa kanya, parang ako na rin yung asawa mo kasi ako na lang din ako yung panganay, tapos lalaki pa ako, parang ganun lang din. Parang, ayun, minsan pa nag-aaway kami, bunga tapos, wala, kakalimutan lang din naman. Pag nakatulog na, wala na. May start na ulit ng mga, hindi naman namin siya dinitibdib. Okay. Kumbaga lumilipas na. Oo, lumilipas. Yung typical na minsan may hindi pinagkakasunduan. Oo, ganun po. Ganun. Di ba? Kumusta naman ang relasyon mo sa mga kapatid mo? Bilang ikaw nga yung panganay. Sa mga kapatid ko naman po, ganun din eh. Normal lang naman po. Baga parang kami magkakapatid po kasi lumaki po kami ng, alam mo yun, kanya-kanya lang din kami. Baga may kanya-kanya kaming hilig, may kanya-kanya kaming gustong gawin sa buhay. Kumbaga, ako sa mga kapatid ko, nakasuporta lang din naman ako sa kung anong gusto nilang gawin. Kung kailangan nila ako, talagang, siyempre, bibigay ko rin ang sarili ko sa kanila. Okay, gaano kahalaga sa iyo ang edukasyon? Ang edukasyon po, sobrang halaga niyan eh. Kumbaga, ayan po yung bagay na hindi mo siya mabibili ng pera talaga kasi kailangan mo siyang paghirapan, kailangan mo pagdaanan para pag dumating ka sa punto na graduate ka na, alam mo yan, masasabi mo talagang may alam ka eh. Na madadala mo siya hanggang sa pagtanda, tapos mapapasa mo siya sa mga anak mo, sa mga apo mo. Ayun. Kumbaga, sandata mo siya. Sandata mo siya talaga. Sa panglaban sa buhay. Hanggat kaya, mag-aral. May nagpapaaral, mag-aral. Ikaw ba ay nakapagtapos na or nag-aaral pa din? Nag-aaral pa rin po. Ano ang kinukuha mong kurso ngayon? Ang kinukuha ko pong course ngayon is Bachelor Science Customs Administration sa sabihin na rin po ba yung school? Emilio Aguinaldo College po. Okay, bakit yan yung napili mong kurso? Sa totoo po, wala. Andun po kasi ako sa, nasa stage na ako ng buhay ko nung before entering college kasi parang andun na ako sa kahit ano na lang. Baga kasi ako po talaga, minado ko sa sarili ko. Hindi ako mahilig mag-aral talaga. Bakit sa puso mo, hindi mo kinahiligan yung pag-aaral? Ito ba ay may epekto doon sa kagustuhan mo na maging isang mang-awit? Hindi po. Hindi ako mahilig mag-aral. Kumbaga, pumapasok naman po, masipag pumasok. Siyempre, mga tropa. Mga tropa, nasa school. Siyempre, masaya kasi nakasama. And ayun naman, magawa naman ako ng mga assignment. Pero hindi ako yung typical student na tutok
Yung sa pag-aaral, kumbaga pag sinabing aral talaga. Baga ako marami akong side trip sa buhay eh. Hindi lang ako nakapokus sa pag-aaral. Kaya yun, naapektuhan siya. Hindi ko siya priority na ano talaga. Na i-push. Push talaga. Siguro naiintindihan kita kasi ikaw ay 20 years old, di ba? Nasa edad ka na kung saan ang dami mong, lalo ikaw ay napapabilang no, sa makabagong henerasyon. So, ang daming mga, kung hindi ako nagkakamali, ang mga makabagong henerasyon ngayon ay kung ano yung nandyan. Opo, kung ano nandyan. Yun yan. Opo. Hindi katulad noon sa mga panahon namin na hindi dapat kami nakadepende lang sa ngayon. Opo. Iniisip dapat kung ano yung darating. Kaya kung ano ngayon, yun eh. Doon kayo lalaban. Kasi Opo, yun yung nandyan sa harap nyo, di ba? Yohan, kailan mo nalaman na ikaw ay may gininto ang boses? Nagsimula po siya siguro nung ano ba to? Naka-discover po kasi sa akin yung tito ko. Yung story niya. Naka-discover po sa akin tito ko. Siguro, grade 4 ako nun, siguro mga around 8 or 9 years old. Ayan. Baga, naririnig niya lang ako kumakanta kasi dati, nung bata ako, nandun ako sa kanila, nung sa lola ko, tapos magkasama sila. Tapos parang, nandun siya sa kwarto niya, tapos nandun ako sa kwarto ng lola ko. Naririnig niya ako kumakanta. Tapos, ayun, baga, ayun, tuloy-tuloy na, pinapakanta niya ako sa labas, pagyayabang niya ako sa mga tropa niya. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na. Kasi ako po kasi yung tipo ng tao na, masaya ko pag napupuri ako na, dahil sa pagkanta. Baga, ayun talaga yung nagpupush sa akin na galingan ko pa sa pagkanta. Baga, magpasikat pala. Pabibo ka doon. Pabibo po. Ano yung kanta na narinig ng tito mo, na nasabi ng tito mo, ay, magaling tong pamangkin ko ah. Ano ba yun? I Lay Me Down ni Sam Smith. Ayun, unang narinig niya sa akin. So, ayun yung pyesa ko dati, mga kanta ni Sam Smith, Bruno Mars. Oo. Yung bata po ako. Yun nga eh, yun nga nakikita kong timbre ng mga boses mo, yung mga inaw. Okay. Nung nalaman ng tito mo na ikaw ay may potential, ano ang naaalala mong sinabi niya sa'yo upang tahakin mo ngayon ang paggawa ng sariling pangalan sa mundo ng musika? Kumbaga, wala naman po siya sinabi. Kumbaga, ang sinabi niya sa akin, tuloy mo lang yan. Kumbaga, okay. Gamitin mo yung talent. Sa mabuti. Okay. Paano nagbukas sa'yo na sumali sa mga pa-contest, na mga singing contest? Ang ganang sistema po kasi dyan, pag may mga contest, talagang syempre, nanay ko, ayan, stage mother yan. Syempre nanay eh. Pipilitin talaga, sumali ka na, sumali ka na. Ganyan, sumali ka na. Syempre ako, pag napilit din, sige na nga. Eh, nasa na, tuloy-tuloy na ako, parang, ako na dumating na rin sa point na ako na rin i-insist na sumali talaga. Ganyan, tuloy-tuloy na siya. Ano ang una mong sinalihang singing contest? Sa school po. Sa school po, nung high school. Kumusta naman ng iyong naging karanasan? Ayun, masaya po kasi first ever, tapos nag-champion po. Unang sali, tapos Opo. champion ka pa noon. Hanggang grade 7 to grade 12 po. Ano ang naging piyasa mo noon? Pwede ba namin marinig sa kwentong Pilipino? Bakit ba ikaw? Ha? Bakit ba ikaw? Ayun ang kinanta ko po nun. By Michael Pangilinan. Nako, isa yun sa paboritong kanta, no? Bakit ba ikaw ni Michael Pangilinan? Pwede ba namin marinig yan? Kahit kapirasong mga kantang Bakit ba ikaw? Bakit ba ikaw ang naiisip ko, ba't di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal ng iba. Ayaw nang paawat ng aking damdamin. Tunay na mahal ka na, sana'y hayaan mong ibigin kita. Maghihintay pa rin at aasa. Okay. Ganda. No? Parang, yung kantang yan, ay napaka-lalim, no? Opo, na pinaguhugutan sa pagdating sa pag-ibig. Diba? Kasi alam ko, naging controversial yan dahil yung naging music video niyan, kung di ako natatandaan, is parang miyembro ng LGBT. Diba? Ikaw, habang kinakanta mo yan, ano ang pinaguhugutan mo? Kasi napakabata mo pa noon. At alam ko na hindi ko masasabi na may malalim ka ng karanasan sa pag-ibig. Anong pinaghugutan mo noon? Kasi nanalo ka eh. Ibig sabihin,
na bigyan mo siya ng buhay ng naayon doon sa boses mo at sa emosyon na ibinigay mo on that day? Ako po, sa totoo lang. Hindi ko pa siya naiintindihan that time. Yung kanta na yun. Kumbaga ako po kasi when it comes sa singing, nakafocus po kasi ako talaga sa kung paano ko mamimensahe yung kanta. Kung ano yung mensahe ng kanta. Para pag kinanta ko siya, yung emotions, kung ano yung dapat na emotion, kung paano ko siya babaliin. Kumbaga sakto lang. Hindi po ako nakafocus sa, alam mo yun, yung sobra sa technical na bagay pagdating sa pagkanta. Kumbaga ako po, kinakanta ko lang siya galing sa puso. Every singing competition na sinasalihan ko po, or kahit sa mga karaoke nga lang, talagang nakapikit pa ako, talagang feel ko siya. Kasi para sa akin, dun ko siya nakakanta ng maayos. Siguro nung panahon na din yun. Kumbaga, nung panahon na yun, ayun din mindset ko. Yun yung sikat na kanta nung panahon nyo. Opo, ayun din Bakit po. ba ikaw? Diba? Ayun yung time na nilabas siya sa YouTube, sa Wish 107.5. Doon siya nag-boom. Doon ko siya naririnig. So yun na po, natutunan. So, yun na lang yung pinanlaban. Opo, ayun na rin pinanlaban. Kasi di ang mga estudyante katulad mo nung mga panahon niya, mga hugotero, no? Opo, ayun po yung, opo, totoo yan. Ang tawag doon sa mga bagong henerasyon, yung mga MMN, opo. Yun. Na parang, hindi mo naman pinagdadaanan, pero feeling mo, pinagdadaanan mo, di ba? Okay. Ang isang yuwan ba ay umibig na? Opo naman, umibig na rin. Okay. Kumusta naman ang unang pag-ibig? Yung unang pag-ibig, wala, masakit. Okay. Masakit. Siyempre, bago yung masakit na ending ng pag-ibig. Ayun naman. Ayun yung... Kumusta ang una mong pag-ibig? Kumusta ang una yung naging relasyon? First love kasi, ewan ko. First love ko po kasi grade 5 lang ako. Bata pa. Opo, ayun yung pinaka di ko makakalimutan ng grade 5 ako. Talagang harap-harapan, binasted ako. Grade 5 lang naman po ako. Sa akin, sakit. Ayun, doon ko na rin siya nasabi na, nga pala, ganun pala yun, kahit bata ka pa lang. Mararamdaman mo din talaga na, ewan ko kung, di pa siya ganun kalalim nun, pero ramdam mo yung sakit Ganun po yung sabi ko nun Tapos simula nung naramdaman mo na nabasted ka, tapos siyempre unang umibig ka tapos na hindi rin nagtagal. Bilang isang makabagong henerasyon, ano ang konsepto nyo ng salitang pag-ibig? Ako po kasi ngayon, pansin ko, yung pag-ibig ngayon sa mga kabataan, parang wala lang Baga parang masabi lang namin girlfriend ka, may boyfriend ka. Yung mostly kasi hindi naman po sa nilalahat ko, hindi ko naman generalize lahat or hindi ko naman nilalahat. Baga parang pansin ko kasi, parang wala lang sa kanila Baga, nawawala na yung essence ng pag-ibig. Para sa akin. Kumbaga madalian. Madalian na lang. Because of technology. Technology. Diba? Syempre, ang dali na lang makikonnect, ang dali na lang. Mga online dating app, no? Ang dami, naglipa na. Ikaw ba ay suki niyan? Mga online dating app? Hindi naman. Okay. Mabuti naman para hindi maapektuhan ang pag-aaral mo. Johan, anong pangarap mo sa pamilya mo, lalo sa nanay mo? Ako po, kaya ako naman, kaya ginagawa ko rin to, syempre. If ever man na, syempre, mag-boom, alam mo yan, sana. Syempre, bibilan ko muna ng sariling bahay, permat ko. Yung talaga yung number 1 priority, syempre, yung, may makapagpahinga na kasi, alam mo yun, dami niya rin sakripisyo para sa amin. Ayun talaga yung goal ko sa ngayon. Baga, saka na muna ako siguro mabili ko lang siyang bahay, safe na. Pwede na po. Okay na yun. Di ba? Stable yung inyong buhay. Kasama ng... Johan, ano yung mga masasabi mong kamalian mo na nagiging sanhi ng kalungkutan ng nanay mo? Siguro yung pagsuway, hindi pagsunod. Ayun. Doon. Kasi doon kami lagi nagtatalo doon kami lagi nagbabanggaan Pag yung may gusto siya, tapos gusto niyang gawin ko yung ganito, tapos hindi ko sinusunod. Kasi may sarili akong gustong gawin. Doon, ayun naman po. Doon. So, doon siya doon, kumbaga, yung mismo na yun, tumutubo na ng iba't ibang problema. So, tuloy-tuloy na. Paano pinapaunawa sa nanay mo na yung gusto niya ay hindi naaangkop doon sa gusto mo? Kumbaga, ako pag ginagawa ko na lang, na okay ako sa napili kong gawin. Kumbaga, pinapakita ko sa kanya na
Okay naman ako, masaya naman ako sa napili kong gawin. Kumbaga parang saka siya naman kasi, ang kanya naman, alam ko naman yun na parang kaya siya kumukontra siyempre para alam mo yun, siyempre magulang yan, eh. Kumbaga parang sila gina-guide, ayun yung way nila pag-guide sa atin. Oo. Kumbaga gusto lang nila sa safety ng mga anak nila. Kumbaga naiintindihan ko naman yun, pero ayun nga, siyempre minsan nagiging dahilan siya ng misunderstanding or away, yun po. Pero all goods naman. Okay, puntahan natin, no? Kasi ikaw ay minsan sumali sa tanghali ng kampiyon ng GMA7. Yes po. Ano ang naging motivation mo para sumali sa patimpalak nito?